Magandang araw. So, ito nga po pala ang pizza dito sa Hong Kong and kung paano po siya gawin, ito po yung kailangan yung ihanda. Ang una po, syempre po ay ang harina. So, ito po yung harina po dito sa Hong Kong. Ayan. So, kailangan nyo po yung ihanda. So, yung masahan or depende po kung ano po yung available nyo sa inyo na pwedeng pagmasahan. So, ayan po. Ang sunod naman po ay syempre kailangan pong ihanda rin ng asin, sesame oil, oil, at saka po yung spring onion. Ayan. At saka din po pork mince po. Ayan. So, pork mince po. At syempre po yung harina din po na pang budbud. Ayan. So, kailangan din po ng rolling pin. So, importante rin po yan. Tapos po yung kutsilyo, panghati po sa minatang harina. Tapos po yan, yung board po. Ayan, kailangan medyo malaki pong board. At saka po yan, cling wrap po. Or yung plastic. Tapos syempre po, hot water po. So, kailangan din po yan. So, yan. Ito po yung namasa na. Ayan. So, hindi ko na po napakita. Ayan, naka-over na rin po siya ng 30 minutes. So, yan na po yung itsura niya. Ayan. So, ito na po yung paggawa po ng pizza kung paano po siya gawin. So, ayan po. So, hinati-hati po yung dough po o yung minasang harina. So, ayan po yung naging itsura po niya. So, ayan, mamasahin po yan ng hati-hati. Ayan, kumuha lang po ng kapiraso po. Tapos, ganyan po yung ginawa. So, ayan, magbudbud po ng mga harina bago po, ayan, i-roll po gamitan ng rolling pin. So, kailangan lang pong i-flat po siya at medyo palakihin. So, ayan. So, medyo kailangan din po ng harina para hindi po dumikit po sa board at saka sa rolling pin. So, ganyan lang din po. Ulit-ulitin lang po yan. So, hanggang sa lumaki po yung dough. So, ayan. So, palagi pong lagyan ng harina para hindi po siya dumikit or maging sticky po. Ayan, pag malaki na siya, so pwede na po lagyan ng oil. So, depende po sa inyo kung anong gusto nyong oil. Tapos, sesame oil. So, dalawang oil po yung ginamit po dyan. So, ayan, ipahid nyo lang. So, kung gusto nyo gumamit ng gloves, kayo na rin po yung bahala. So, yan, malinis naman po yung kamay. So, kailangan po malagyan po ng oil lahat ng sulok po or lahat po ng surface. And then, paglagay po ng oil, so, lagyan din po ng salt. Ayan. Para may lasa din po siya. So, ayan. Iodized salt po yan. Yung pinong-pino pong asin. Ayan. So, ayan. So, tinatansya-tansya lang po yan. So, depende sa panglasa nyo or kung anong gusto nyong alat. So, pagkakalagay po ng asin, so, ilalagay naman po yung pork mince. So, yung pork mince po, wala po dyang nilagay na pampalasa. So, pwede rin po. Depende sa inyo. Pwede nyo lagyan ng konting salt po para magkalasa po yung meat. Ayan. So, depende po sa inyo kung gusto nyo lagyan ng asin or plain lang. So, ayan. Medyo konting meat lang po yung nilagay po dyan. Ayan. So, ganyan lang po kadami. Sa buong paligid po kailangan meron. Tapos, pagkatapos ng meat, lagay naman po yung spring onion. So, ayan. Medyo pino po yung pagkakagayat po ng spring onion. Kasi nga po ay pag sobrang laki, may hirapan po siyang i-roll. So, ayan, i-roll na po kasi po nailagay na po lahat ng kailangan po dyan sa pizza. So, yun lang po, napaka-simple lang po ng ingredients and kayang-kaya pong gawin. So, i-roll lang po siya. Ayan, ganyan lang po yung gagawin. So, medyo i-roll po hanggang sa mawala po or makover po lahat ng ingredients po sa loob. So, yan, hinati lang po yan. Hahatiin lang. So, medyo tinatensya po yung laki. So, yan, hinati po sa 4. So, depende po sa inyo kung gaano gusto niyo ang laki. So, ayan, ganyan po yan. Nila ang pagmasa or paggawa po. So, medyo ipaplat din po yan. Yan. So, nidaldagyan din po ng harina para hindi rin po dumikit ulit sa board. So, ayan, ulitin lang po yung process. Ikutin lang po. Ayan. Siyempre po, lagyan ng harina. So, ganun din po ulit. So, ulit-ulit lang po. So, sundan nyo lang po yan and madali lang po talaga siya. Yan. So, yan po yung paggawa po ng pizza dito sa Hong Kong.
So, ayan. Ganun lang din po ulit. Ulitin lang po yung process. Paikot-ikot. So, syempre po, o yan, lagyan din ng harina. So, para hindi po siya dumikit at hindi po mahirapang masahin or i-flat. So, ayan na po, na hati-hati na and na-roll na rin po. So, ipa-flat naman po siya. So, kailangan din po kasi panipisin po siya na parang pizza po. So, yan, kailangan medyo ilapad po siya and i-flat po ulit. So, para po talagang pizza na po talaga siya. So, ayan, medyo gayahin nyo lang po or ganyan lang po yung pagmasa or paggamit po ng rolling pin. So, ilagay na rin po siya sa lagayan. Ayan. So, kailangan po lagyan din po pala yun ng plastic. Pagkapatong po, ayan, pagkalagay, syempre po, plastic po. So, ang ginamit po namin plastic dyan is plastic labo lang. Hinati ko lang po siya. Hinati ko lang po sa dalawa. So, pwede naman din po kayong gumamit ng cling wrap kung ano po yung available po sa inyo. So, ayan. So, depende po kung anong gusto nyo po. Pwede yung plastic labo, hatiin nyo lang po sa dalawa. Or cling wrap kung ano po yung available sa inyo. So, ayan. Ganun lang po. Ulit-ulit lang po yan na process. So, ganun lang din po ulit. So, ayan. Na-flat na. So, ito na po yung mga nagawang pizza. Ayan. Diba? So, simple lang po at saka hindi po ganun kadaming ingredients. Mura lang po yung ingredients niya. Okay, ayan. Sana po ay nagustuhan nyo and salamat po sa panonood. Paalam po. Bye! I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.